kung natatandaan nyo, sabi ni Secretary John Vic Remulla, kung sisigaw daw ng Marcos resign, ididemanda. Hindi ba tahasan na pananakot siya ng mga kritiko? Kaya sasabihin ko on record, baka hindi niya narinig yung programa ko. Mr. Secretary John Vic Remulla, Marcos resign! Marcos resign! Yan, on record yan. Sige, demanda mo ako. Yung Pangulo, si BBM, sapagkat tinupad niya yung kanyang pangako na may makukulong. Pero mali po yung pinakukulong. Hindi po yung mga nagnanakaw, kundi yung mga nagpoprotesta sa pagnanakaw. So, sir, medyo nagkamali po yata kayo, Mr. President, kung sino man po nag-advise sa inyo na mag-proceed against General Pocis na bine-ventilate lamang po naman niya yung saloobin ng mga pangkaraniwang Pilipino. Kung sino man nag-advise po sa inyo doon, bangag po yun. Tanggalin ko po yung nag-advise sa inyo. Yes, sir. Attorney, unang-una, itong process na mangyayari, pagkagaling dito sa airport, ito po ang next nangyayari. The-turn over po si General Pocis sa CIDU and then diretso for Camp Caringal for processing. And then, of course, ayon po sa rules of court, he will be taken to the court that issued the warrant, which is branch 77 po ng lungsod ng Quezon City. So, doon na po ipoprocess ang kanyang bail at hopefully, kung kompletong requirements ay ma-issue na po yung release order within the day. Sir, bakit po sa QC RTC na yung bawal? Hindi po kasi ako privy dun sa process kung paano na-file. Pero alam nyo, I will just take this opportunity po para pasalamatan ng ating Pangulo, si BBM, sapagkat tinupad niya yung kanyang pangako na may makukulong. Pero mali po yung pinakukulong. Hindi po yung mga nagnanakaw, kundi yung mga nagpoprotesta sa pagnanakaw. So, sir, medyo nagkamali po yata kayo, Mr. President, kung sino man po nag-advise sa inyo na mag-proceed against General Pocis na bine-ventilate lamang po naman niya yung saloobin ng mga pangkaraniwang Pilipino. Kung sino man nag-advise po sa inyo doon, bangag po yun. Tanggalin ko po yung nag-advise sa inyo. Sir, may we know kung bakit nasa labas ng bansa si General Pocis? Vacation po. That's all I can say kasi he wants his privacy to be respected. Technically, sir. Sir, pero kamusta siya ngayon? Ito po ay arrest kasi kukunin siya rito. Ngunit immaterial naman po kung na-aresto o na-surrender. Ang importante po ay yung right to post bail ay atin pong ma-honor ngayong araw na ito. Attorney, ano po ang... Ayoko magsalita kasi nasa korte na po that will be sub judice. Ang masasabi ko lang po, to the best of our abilities as lawyers, hindi lang naman po akong abogado, nandyan po si Attorney Torreon, nandyan po si Attorney Levy Baligot, we will do our best to defend our client. Attorney, ano po ang pinaka-side ng inyong kliyente? What does he have to say about all of this? Well, of course, sabi naman niya noon at nagpahayag siya. Well, kung siya ay mape-persecute, tutuligsain at makukulong para sa pakikipaglaban sa katotohanan at laban dito sa iskandalong floodgate, ay ikararangal niya na siya ay batuligsa. Because in an oppressive and authoritarian regime, a jail is the only place for decent people. Sir, base sa kanyang Facebook account, nagpo-post pa rin siya online. Matapos mo nitong mag-issue ng warrant, pwede ba nang itigil ba na kanya o ano lang? Hindi po kami titigil. Hindi lamang si General Pocis, kami po lahat. Kung ang aim ng ating pamahalaan ay takutin po kami, sorry po, ay, ito na pa, okay. Teka, may correction pala. Camp Crame na pala po dadalhin. I'm sorry. Kasi yun ang last information sa akin. I apologize. Attorney, ano po yung mga naging basis ng kaso sa General Pocis? Yung mga post na sa social media o yung mga statement na doon sa mga Yung mga statements po niya. Kasi ininterpret po na ito daw ay pag-i-incite o paghihikayat para ang mga tao ay huwag galangin ng gobyerno at ang ating mga nasa active service na mga opisyal ay i-withdraw yung suporta. Pero ayoko na sana magsalita dyan. Ngunit in general terms, kung titignan nyo po, wala pong ganong intensyon at wala pong ganong meaning that should be ascribed
to those statements. Attorney, can you tell us more about doon sa meeting nila ng mga retired general sa panguna ni Popis po, kasama sila General Rontao? What Wala transpired? po ako roon eh. So, I cannot tell you. Kung ano mang masasabi ko eh, hearsay yun. So, walang value yun. Pero saan nakipag-meeting tayo? I will not confirm nor deny that. Hayaan niyo na po yung mga nandoon na magsalita. Kasi wala po ako sa lugar. It would not be in my place to talk about something that I was not part of. Sir, President pa po na yung mga kritiko, maaaring nagtinigawin ng pamahalaan. Ang matagal na pong ginagawa ito. Eh, kung natatandaan nyo, sabi ni Secretary John Vic Remulla, kung sisigaw daw ng Marcos resign, ididemanda. Hindi ba tahasan na pananakot siya ng mga kritiko? Kaya sasabihin ko on record, baka hindi niya narinig yung programa ko. Mr. Secretary John Vic Remulla, Marcos resign! Marcos resign! Yan, on record yan. Sige, demanda mo ako. Thank you, Salamat. Attorney. Salamat po. Kain muna tayo. Hindi pa naman ako Alam ko kasi may mic pa yan. Kanino mga mic pa Nauwi niyo yung mic. Oo, tumatawag sa akin. Nasa krami na ako galing ABS-CBN. May isa pa, kanina kaya to? Kaninong mic to? Kanina tong boya. Kanino to? Ito yung sa mata. Okay, Jessa. Ay, Jessa mo natin. Kabayo ni attorney yan. Ba't hindi ka updated sa showbiz happenings? Ito ba, tingnan natin ha. Alam nyo, senior na ako eh. Nabasa ko yun, pero hindi ko maalala eh. 60 na ako last month eh. Are. Wala, warrant na. Wala yung bill. Be recommended. Ano yun, isi-serve sana nila yun yung long holiday ha. Buti out of the country si General. Talagang sinasadya yan eh. Gusto nilang ma-pay for the holidays kasi nung kaano-kalupit yan. Kailan siya umalis ng bansa, sir? Yan kami, nung nalaman lang namin may warrant, we tried to get in touch with him. Sabi namin, off the record ha, Opo. sabi niya sa amin, out of the country ako. Sabi ko, kung manong umuwi, walang korting magpapiyansa sa iyo dito. Matutulog ka ng bagong taon sa kulungan. Bangkok siya. Bangkok pa siya.